Hi! Welcome back to my channel. Again, this is Jay with a Q, another kwentuhan na naman for today's video. So let's tackle about the murder case of the British national Stephen Davis in the Philippines. At midnight of July 18, 2002, a 32 years old British businessman was found murdered at his apartment in Makati City, Metro Manila. For years, the case would go unsolved. So, ang tagal-tagal na ng panahon, hindi pa rin nare-resolve yung kasong to. So, ang mama ni Steven ay naging matyaga sa kasong to. Siya ang nagtagbi-tagbi sa mga clues na posibleng dahilan sa pagkamatay ng kanyang anak. Exhausting every ounce of time, effort, and money she had, her life become consumed in trying to figure out who had killed her son. So, grabing pagiging ina talaga niya. Hindi siya matahimik dahil hindi siya naniniwala sa naging hatol sa kasong ito kasi matagal na talaga yung kasong to hindi nasusolve. So, hindi talaga siya sumuko. Margaret Stephen mom temporarily moved to the Philippines, funded a private investigation, and even provided gas money for the police when they went to interview suspects. Her efforts lead to discovery of each person who participated in killing, including Steven's wife, Evelyn. Kung wala ang mama ni Steven, possible na maging mystery na lang yung kaso ni Steven o nangyari sa kanya. Margaret made sure everyone involved in her son's death would end up in prison. When all said and done, she still managed to form a life with her grandchildren. So yun, pag natapos ng mga pangyayari, gusto pa rin niya mamuhay kasama yung mga apo niya. So nagbabalak siyang kunin yung apo niya dito kay, kung sino man pumatay, dito kay Evelyn. Kahit na sobrang daming umaharang sa paghanap niya ng hustisya sa anak niya, hindi pa rin siya papatinag. Ganun pa man, pati mga pulis, hinaharangan siya sa pagkuha ng hustisya sa kanyang anak. Diba nakakasad? Si Steven, maaga siyang naulila sa tatay niya. Gayun pa man, naging responsable siyang anak at kapatid. At age 21, he moved from England to take a computer job in Hong Kong. With his spare time, he enjoyed relaxing in the Philippines. That is the time na nakilala niya itong babaeng to, na isang dancer na nangangalang Evelyn. Si Evelyn at si Steven ay kinasal at nagkaroon ng anak. Kahit na hindi sang-ayon yung mama ni Steven at ang stepfather ni Steven sa relasyon nila ni Evelyn, natutunan din nilang mahalin si Evelyn at ang mga apo nila. Davis and Evelyn life and marriage were not perfect. So, alaman natin, sa lahat ng relasyon, wala naman talagang perfect eh. May mga pangyayari pa rin, nag-aaway tayo sa mga bagay-bagay. So, naranasan din nila yon. On evening of July 17, 2002, Stephen Davis was with his friends and co-worker, identified by some sources as Martin and other as Mike Dunn, at their work apartment in Makati, the financial center of the Philippines. Davis and Evelyn also had a home in the town of Angeles, located about 3 hours away. Si David lagi siyang nag-i-stay sa work apartment nila tuwing weekend para mag-party-party at mawala ang problemang naiisip niya or kinakahanap niya sa mag-asawa or bilang may bahay. So isang gabi, there was a group of men broke into the unit with guns. They pointed the guns at David's coworker. Men fired several shots, then ran out. When David's coworker went to check on his friend, he found him in bed, unresponsive. Rushed to the hospital, David was found dead. So, nung nagsimula ng mga pulis na mag-imbestiga sa kaso ni Steven, ang bagal nila umaksyon. So, ang akala nila, about lang to sa
about sa business lang, about sa mga coworker or rival or yun. So ayun lang yung akala ng mga pulis. Kung sa theory ng mga pulis na yun, walang nangyari. Kasi bakit si David lang ang papatayin or bakit si Steven lang ang papatayin at hindi kasama mga coworker niya kung including or kung about to sa business. So, nag-agree yung nanay ni Steven sa nangyaring to. Oo nga, bakit nga ba hindi nadama yung coworker niya? Bakit si Steven lang yung pinatay? So, doon na nagduda si Margaret sa daughter-in-law niya. So, ayun na nga ang teorya. So, mga pulis, hindi pa rin inimbestigahan itong si Evan. So, yung mama ni Steven, hindi makapayag sa nangyari na parang naging bula na lang yung kaso ng anak niya. So, she finally moved to the Philippines to investigate further. So, yung nakarating na si Margaret dito sa Pilipinas, na-realize niya na hindi naman talaga tutulong yung mga pulis. So, ang mga ginawa niya is nag-hire siya ng private investigator to keep an eye on Avonlea and her associates. Once Davis had the names and the location of these individuals, as well as photographs, she and the investigator brought them to Steven's Davis co-worker. Yung co-worker ni Davis or Steven, narinig niya yung isa sa mga suspect dun sa lumusob sa kanila at pumatay kay Steven. And he identified the men and as those who had broken into the apartment. During the last few months of Steven Davis' life, nakitaan niya si Evanly na kakaiba. Nanlamig na to, at parang nawawala na ng oras sa kanya, tas laging may kausap sa telepono. Davis' parents suspected she was seeing someone on his side. Ang nakilala nila lalaki ni Evanly ay si Arnold Adoray. Isa siyang security guard. Nalaman talaga ni Steven na may kakaiba sa mga kinikilos ni Evanly at sa mga pangyayaring nagaganap sa buhay nila. Isang beses dinala ni Steven yung anak niya sa school and nalaman niya na hindi naman naka-enroll doon. Bakit ganun? Imbes na ginastos ni Evanly ang pera para sa edukasyon ng kanyang anak o mga kanyang dalawang anak, ay ginastos niya lang to sa panlalaki niya. Tsaka lang kumilos etong mga pulis na to nung nagbigay na ng ebidensya yung private investigator ni Margaret, yung nanay ni Steven. They took into custody 3 men, which is the Arnold Adoray, Robin Butas, and Alexander Dagami. The court found all of them guilty of the killing or other related offenses. The killers face a prison sentence except for Butas. So, kasi si Butas ang tumulong sa investigasyon dito sa nangyaring murder. So, nakiisa na siya sa nangyari. Naging, siya na yung witness. Kumbaga, lalo lumakas yung theory ng mama ni Steven na may kasabwat talaga tong daughter-in-law niya o yung asawa ni Steven sa pagkamatay niya. Kasi, isa sa mga pumatay or kasama doon sa paglusob sa bahay or sa apartment ni Steven ay si Arnold Adoray. Yun yung boyfriend or kabet ni Evanly. Malakas talaga yung loob niya na kasali talaga dito si Evanly. Siya pa talaga yung may kakagawa dito or siya yung kasama sa kasabwat dito. Hindi man lang siya umiyak dong namatay si Steven. Wala man lang luha. Di man siya umatid ng funeral. Wala. Parang wala lang sa kanya nangyari. Hindi man lang siya nagulat sa pagkamatay ni Steven. Parang, okay, namatay siya. Ganon. Parang, wala talaga siyang reaksyon sa nangyari. So, doon talaga nagtaka. O, doon na talaga nagtaka yung mama ni Steven. So, yung nasa korte na sila, nanginginig talaga si Margaret kasi, or si yung mama ni Steven, kasi hindi siya makapaniwala na kasabot talaga yung si Evanly sa pagkamatay ng anak niya. So yun, nagsalita na si Butas, isa sa mga kasamahan or suspect sa pagkamatay ni Steven. So napagtanto ng korte na hindi lang pala kasabwat si Evanly. Kumbaga, siya mismo yung mastermind. Yun nga, siya mismo yung mastermind sa pagkamatay ng asawa niya. Kasi nakaabang siya doon sa kotse, sa labas, kung saan sasakay o sumakay yung mga suspect sa pagkamatay ng niyang asawa mismo. Margaret, mother of Steven, she could finally obtain justice for her son. Nakatakas man si Evanly, nakuli pa rin siya ng mga otoridad. At masaya dun si Margaret dahil nakulong na rin sa wakas ang salarin sa pagkamatay ng kanyang anak. In 2004, Evanly found guilty with her boyfriend and 2 others in slaying of Steven Davis.
She faced a prison sentence of 40 years without possibility of parole. She avoided the death penalty but received the maximum sentence. And her daughter lived with Margaret Davis and her husband in England. So, kinuha nila yung anak ni Stephen at Avonlea na babae at manirahan doon sa England. So, si Margaret, gusto niya rin talagang kunin yung apo niyang lalaki. Pinadalhan ni Margaret ang pamilya ni Avonlea para maasikaso yung mga passports and other documents na kailangan para makalipad na sa England. Lahat ng apo ni Margaret kinuha niya at para sa kanila naman nirahan nag-file rin siya ng adoption papers para legal ang proseso. So, sabi ni Margaret dito na hindi na talaga niya mapapatawad si Avonlea sa nangyaring ito at hindi na daw siya matatawag na daughter-in-law. Sobrang laki ng ginastos ni Avonlea sa nangyaring kasong ito kasi sobrang laki ng effort na ginawa niya. Lumuwas pa siya galing sa ibang bansa sa England papunta dito sa Pilipinas. Ang dami niyang ginasto, mga legal documents, passports, and also pati gas ng mga police para lang puntahan yung suspect at tanungin or imbestigahan, 'di ba? Grabe. Muntik na mawala yung bahay ni Margaret or yung mama ni Stephen dahil sa mga ginastos niya at untik na siyang mawalan pa ng savings. Maubos yung savings niya, ganun. Biruin nyo, binigyan pa talaga ni Margaret yung pamilya ni Avonlea kasi nag-provide din sila ng information regarding dito sa Avonlea na to. So, grabe yung pinaggagawa ni Avonlea sa asawa niya. Margaret, mother of Stephen, released a book on 2006. Margaret Davis released a book about her experiences titled For the Love of My Son, subtitled A Mother's Harrowing Journey in Search of Justice. Mahirap ang paggawa ng book, sabi ni Margaret, pero ito yung paraan para magkaroon ng closure dahil alam niya na masaya na ngayon si Stephen kung saan siya man naroroon kasi nakuha na niya ang ustisyang dapat niyang makamtan. So that's all for today. Don't forget to like and subscribe. And again, thank you for watching. See you in my next video. Bye!